Dapat every year ganito, ha? Mag-aaral ka mabuti. Asan si Daddy? Tinatanong ko sa aking mamang asaan si Daddy, lalo na po kapag may mga important events sa aming eskwelahan, lalo na kapag nasasabitan po ako ng medalya. Masakit para sa isang anak na katulad ni Dang ang lumaking hindi kapiling ang ama dahil sa pagtatrabaho nito sa ibang bansa. Para sa kanya, lungkot ang hatid ng tahanang walang haligi. Sa tuwing nasa bansa naman ang ama, hindi pa rin sila naging malapit sa isa't isa. Sa murang edad ko, hindi ko pa siya gaano naintindihan. Si Dad noon, napaka-disciplinarian niya eh. Yung absence ni Dad, talagang naramdaman ko yung hindi kami ganun naging close because of distance. Ilang buwan lamang ang kanyang bakasyon, tas aalis na naman siya ulit. Upang maibsan ang dinadalang lungkot, ibinaling ni Dang ang buong atensyon at panahon sa barkada. Natuto po akong gumimik, natuto po akong uminom, manigarilyo, magkaroon ng partners, at doon ko na po natikman ang ipinagbabawal na gamot. Nagot ako sa magulang ko. Hanggang sa edad na 19, nabuntis si Dang, bunga ng kapusukan. Hindi siya pinanagutan ng lalaki at huminto siya sa pag-aaral. I felt I was so lost during that time because kahiyan ako sa pamilya, hindi matanggap ni Mama at ni Daddy. Pinalayas ako sa bahay. That was the most shattered part of my life. How will I start all over again? Dali mo yung kapatid mo! Nakayak na lang po bahala. Ka nang babalik! Sa takot na patuloy na maging kahihiyan sa pamilya, muling pumasok si Dang sa bagong relasyon. Nagpakasal sila at nagkaroon din ng supling. Pilit ako naghahanap ng kapareha na para ako ma-feel ko yung kabuuan ng aking pagkatao. Hanggang dumating po kami sa puntong naghiwalay kami. Bakit wala akong kapayapaan? Bakit hindi kumpleto? Ang dami ko pong tanong na parang sa kabila ng tulong ng aking pamilya, parang nasaan ang Diyos? Doon ko na po nasubukang magkaroon ng kaibigan ng mga pushers. Halos wala na po kaming ginagawa kung hindi nagpa-pot session. Namuhay po ako bilang isang dalaga. Hindi ko na po inisip ang aking mga anak. Ang nasa aking puso, rebellion na po. Pananakit, dahil sa rejection, dahil sa galit, dahil sa pang-iiwan sa akin. Habang pilit na umaahon sa pagkakalubog, siya ay kinatagpo ng Panginoon. When I was so wasted for several days, the strong conviction of the Lord didn't stop. I said unto the Lord, Panginoon, pagod na po ako. Tulungan niyo po ako. Gusto ko nang magbago. Gusto ko magsimula ulit. And that moment, I heard the small voice of the Lord. He said, My child, stand up. Face life again. Rise and high, I will help you. For I make all things beautiful in my time. Just trust me. Sa tulong ng kanyang kapatid, ay pumasok sa Drug Rehabilitation Center si Dang. Pagkatapos manatili doon, ay bumalik siya sa kanilang tahanan upang ituwid ang mga naging pagkakamali at humingi ng kapatawaran. Palagi ko sinasabi sa kanya na mahal ko siya. At alam ko, may magandang bukas ahead of her. True enough, naging maayos siya. So, in every victory niya, masayang-masaya ako dahil sa ako sa mga taong ginamit ng Diyos para magkaroon ng magandang buhay ang aking kapatid. Doon ko napatunayan, walang magulang na matitiis kahit gaano kasama ang kanyang anak. Ipinagpatuloy ni Dang ang kanyang pag-aaral. Noong 2009, siya ay nagtapos ng BS Nursing. Nagkamit rin siya ng master's degree in public administration at patuloy na nag-aaral. Maganda rin ang relasyon niya sa kanyang mga anak. Nagmamay-ari siya ngayon ng isang events management and consultancy. God is indeed a God of miracle, a God of transformation, and a God of many chances.